Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace and peace of our Lord Jesus Christ, is the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, amen, amen. Let us pray. O God, who manifests your almighty power above all by pardoning and showing mercy, bestow, we pray, your grace abundantly upon us, and make those hastening to attain your promises heirs to the treasures of heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the prophet Amos strongly denounces the wanton revelers who think only of their enjoyment and not affected by the suffering of their countrymen. And the threat of invaders, God's judgment will soon fall on them. A reading from the book of the prophet Amos. Thus says the Lord, the God of hosts, woe to the complacent in Zion, lying upon beds of ivory, stretched comfortably under couches. They eat lambs taken from the flock and calves from the stall, improvising to the music of the harp. Like David, they devise their own accompaniment. They drink wine from bowls
and anoint themselves with the best oils. Yet they are not made ill by the collapse of Joseph. Therefore, now they shall be the first to go into exile, and their wanton revelry shall be done away with. The word of the Lord. Thanks be to God. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. Blessed is he who keeps faith forever, secures justice for the oppressed, gives food to the hungry. The Lord sets captives free. Praise the Lord, my soul. The Lord gives sight to the blind. The Lord raises up those who are bowed down. The Lord loves the just. The Lord protects strangers. Praise the Lord, my soul. The fatherless and the widow he sustains, but the way of the wicked he thwarts. The Lord shall reign forever, your God, O Zion, through all generations. Alleluia. Praise the Lord, my soul. On the second reading, the Apostle Paul encourages Timothy to continue living the values of a man of faith. This kind of life brings glory to God and is a powerful testimony to unbelievers. A reading from the first letter of St. Paul to Timothy. But you, man of God, pursue righteousness, devotion, faith, love, patience, and gentleness. Compete well for the faith. Lay hold of eternal life, to which you were called when you made the noble confession in the presence of many witnesses. I charge you before God, who gives life of all things, and before Christ Jesus, who gave testimony under Pontius Pilate for the novel confession, to keep the commandment without stain or reproach, until the appearance of our Lord Jesus Christ, that the blessed and only ruler will make manifest at the proper time, the kings of kings and the lords of lords, who alone has immortality, who dwells in approachable light, and whom no human being has seen or can see. To him be honor and eternal power. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Though our Lord Jesus Christ was rich, he became poor, so that by his poverty you might become rich. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Pharisees, "There was a rich man who dressed in purple garments and fine linen and dined sumptuously each day. And lying at his door was a poor man named Lazarus, covered with sores, who would gladly have eaten his fill of the scraps that fell from the rich man's table. Dogs even used to come and lick his sores. When the poor man died, he was carried away by angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried. And from the netherworld, he was in torment.
He raised his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he cried out, "Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am suffering torment in these flames." Abraham replied, "My child, remember that you received what was good during your lifetime, while Lazarus likewise received what was bad. But now he is comforted here, whereas you are tormented. Moreover, between us and you, a great chasm is established to prevent anyone from crossing who might wish to go from our side to yours and from your side to ours." He said, "Then I beg you, Father, send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they too come to this place of torment." But Abraham replied, "They have Moses and the prophets. Let them listen to them." He said, "Oh no, Father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will repent." Then Abraham said, "If they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded if someone should rise from the dead." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of Lastel at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naniniwala po ba kayo sa impyerno? Dapat. Sapagkat isa yan sa mga pangunahing sinasabi sa atin ngayon ng ating Ebanghelyo. Totoo ang impyerno at wagas, walang katumbas ang paghihirap dito. Hindi nga daw po natin dapat ginagawang biro ang impyerno. Halimbawa yung biro na napunta tayo ng impyerno, magtinda tayo ng halo-halo. Kasi mainit doon. Kasi kapag napunta tayo ng impyerno, kahit minsan, hindi na tayo makapagbibiro. Hindi nga daw natin dapat dinidescribe ang anumang pangit na sitwasyon bilang impyerno, di ba? Ganun tayo kung minsan. Halimbawa, yung mga nakulong, impyerno, Father. Nako, impyerno. O kaya yung nangyayari ngayon sa Gaza, it's hell. Sapagkat kung ang karanasan daw na mga yan ay ating mararanasan, raised to that highest level and many times over. Halimbawa, kung tayo nasa Gaza, mas gugustuhin pa natin na yun. Raise to the highest level and many times over. Yung ganong karanasan, paulit-ulit, kesa tayo mapunta ng impyerno. Ang ibig sabihin lang, walang karanasan ang katumbas ng paghihirap sa impyerno. Isipin po ninyo, patak lang ng tubig, isinasamo nung mayaman. Patak lang ng tubig na ang ginhawa ay baka walang 1 segundo lang. Pero kahit yon ay hindi pwedeng ibigay. At ang paghihirap daw sa impyerno ay walang hanggan. I tell you, brothers and sisters, mas gugustuhin pa natin na mamalimos kahit konting tinapay tulad ni Lazaro kaysa mamalimos ng kahit 1 patak lamang ng tubig tulad ng mayaman sa impyerno sa ating narinig na Ebanghelyo. Walang katumbas. Kaya dapat nasa sa isip natin ito. Kaya dapat kinatatakutan natin ito. Kasi maraming mga tao ngayon ang nabubuhay na parang hindi iniisip na may impyerno. At gustong-gusto ito ng dyablo para mas magkasala pa tayo. Gustong-gusto ng dyablo na isipin natin na ang Diyos ay napakabait at ang lahat ay pwede sa Kanya. Na ang Diyos ay maunawain at ang lahat ay maunawaan niya, mapapagpasensyahan niya. Tama namang ang Diyos ay walang katumbas sa pagiging mapagmahal, maawain at mapagpatawad. Pero tandaan natin, hindi pwede para sa Kanya ang lahat. Kaya nga may mga utos siya. Kaya wag tayong pakasigurado
na ang buhay natin ay automatic na kalugod-lugod sa ating Panginoong Jesucristo. Madalas kapag may namamatay, sinasabi natin, siya'y nasa langit na, tahimik na siya, nakapagpapahinga na siya. Sigurado nga ba tayo sa bagay na yan? Maliwanag ang sinasabi sa ating narinig na Ebanghelyo, depende pa rin sa buhay natin sa mundong ito. Mapupunta tayo ng impyerno kapag pasaway tayo. Mapupunta tayo ng langit kapag sumusunod tayo. Kamakailan ay narinig ko ang isang pahayag ng isang protestante patungkol kay Charlie Kirk, yung kamakailan lang ay inassassinate. Sabi niya, nasa langit na daw si Charlie Kirk. Pero nasa langit na si Charlie, hindi dahil sa pagtuturo na ginawa niya, hindi dahil sa paninindigan niya sa pananampalataya niya, hindi dahil sa pagiging mabuting ama at asawa niya, kundi dahil sa pananampalataya niya. Ayos, pero kulang. Tama namang sinasabi sa Biblia na sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, maliligtas tayo. That if we profess that Jesus is Lord and believe in our heart that He is God, we'll be saved. Pero pakatandaan po natin na sinasabi rin ng Biblia, patay ang pananampalataya na walang gawa. Mapapatunayan nating tama, totoo, at buhay ang pananampalataya natin sa pamamagitan ng buhay natin. At yan po ang pwede nating makita sa dalawang pangunahing tauhan sa ating gospel reading. Una, sinasabi sa atin ang naging buhay ni Lazaro. Buhay ang pananampalataya natin, totoong pananampalataya natin, kung ito'y nananatili sa kabila ng mga matitinding problema na mararanasan natin. Aminin po natin, pangunahing problema ng pananampalataya, matitinding problema. Yung makikita mong nagdarasal naman, nagsisimba naman, linggo-linggo, minsan araw-araw pa. Pero pag nagkasakit ng malubha, siya o ang mahal niya, kapag nalugi ang negosyo, kapag namatayan, di naman lahat, pero merong mga ganyang ang pananampalataya ay nawawala. Hindi ganyan ang buhay na pananampalataya. Madalas nga po kapag may nagko-confide sa akin, yung nagko-confide, humahanap yan ng pagsang-ayon natin eh. Kaya nagko-confide sa atin eh. Pero madalas sa mga nagko-confide sa akin ay nasya-shock. Kapag sinabi nilang, dahil sa matinding problema nila, wala na yung pananampalataya nila. Nawala na yung pananampalataya nila. Ang sinasabi ko kasi sa kanila kung bakit sila palagay ko nasya-shock. Sa palagay ko, hindi ka naman talaga sumasampalataya. Sapagkat ang toong pananampalataya ay hindi nawawala. Kahit sa gitna ng matinding problema. Mas tumitingkad pa nga ang pananampalataya, ang totoong pananampalataya sa gitna ng matinding problema. True faith does not run, it stands. True faith does not shrink, it sticks. And true faith is not about having all our questions answered. It's more about trusting the one who holds all the answers to our questions. It's not asking God to stop the storm in our life. Faith is about trusting God to help us through the storm in our life. Parang payong. Kapag binuklat mo yung payong, hindi naman tumitigil ang ulan, pero nagkakaroon ka ng tapang upang suungin ang ulan. Yun ang pananampalataya. Hindi ito pananampalataya para makuha lang natin mula sa Diyos ang ating gusto. Ito ay pananampalataya na ibigay natin sa Diyos ang kanyang kalooban at gusto. Hindi ito pananampalataya lamang na mawala sana ang ating mga problema. Ito ay pananampalataya na maging matibay pa sana tayo sa kabila ng problema. Yun ang pananampalatayang maghahatid sa atin sa kalangitan. Yun ang sinasabi sa letter to the Hebrews. Faith that pleases God. Pananampalatayang nakapagpapangiti sa Diyos. At yun ang pananampalataya na mayroon si Lazaro. Hindi man sinabing nagdarasal siya, hindi man sinabing nagsisimba siya, nagbabasa siya ng Biblia. Ang ipinakita dito, sa kabila ng kalagayan niya, sa kabila ng matinding hirap niya, hindi siya nag-isip, hindi siya gumawa, hindi siya nagsalita ng anumang masama. Ito yung sinasabi kong sobrang hirap, pero hindi sa patalim kumakapit, bagkus sa Panginoon kumakapit. Magtataka pa ba tayo kung bakit ang pangalan niya ay Lazaro? Ang ibig sabihin ng pangalang Lazaro sa wikang Hebreo ay, God is my helper.
And true enough, sapagkat kung ang Diyos ang tagapagtaguyod natin, papaanong mawawala o mamamatay ang pananampalataya natin? Sabi nga sa Salmo 54 verse 4, God is my helper, He is my sustainer. Ikalawa, buhay totoo ang pananampalataya natin kung ramdam natin ang kapwa natin, kung may pakialam tayo sa kapwa natin. Dito, lubhang mahirap yung mayaman sa Ebanghelyo. Hindi niya ramdam si Lazaro. Isipin po ninyo, hindi niya tinulungan, hindi niya pinansin, buti pa nga yung aso eh. Natural ba ito? Kayo po ba, kung masarap yung kinakain ninyong pagkain at may nagugutom na tanghod ng tanghod sa inyo, mag-enjoy kayo sa pagkain ninyo? Mabubusog kayo? Kayo po ba, kapag birthday ninyo at masayang-masaya kayo, may video okay kayo, magvi-video okay nga ba kayo habang may naglalamay sa kapitbahay ninyo? Mag-enjoy kaya kayo? Kapag safe na safe ka sa bahay mo at bumabaha, pero nakikita mo ang iyong mga kapitbahay hanggang bewang ang baha, basang-basa na parang sisiw. So, makatulog ka kaya ng mahimbing? Kung oo ang sagot po ninyo, kilabutan po tayo. Sabi nga kung wala na tayong nararamdamang sakit, magtanong tayo kung buhay pa tayo. Pero kung hindi na natin nararamdaman ang sakit na dinaranas ng kapwa natin, magtanong na rin tayo kung tao pa ba tayo. Lalong-lalo na, magtanong tayo kung Kristiyano po ba tayo. Sapagkat kung tayo tunay na Kristiyano, kung tunay at buhay ang pananampalataya natin kay Kristo, dapat si Jesus ang nasa sa ating buhay. At kung si Jesus ay nasa sa ating buhay, imposible na hindi tayo maawa at gumawa ng paraan para tumulong sa ating kapwang kawawa. Maliwanag po ang sabi sa atin ng ating Panginoon, anuman ang gawin natin sa mga mahirap, sa mga aba, ginagawa natin sa Kanya. Kaya maliwanag din sinasabi ng mabuting balita na mayroong kahirapan, hindi dahil hindi mahal ng Diyos ang mga mahihirap, hindi dahil hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin ng mga mahirap, mayroong kahirapan sapagkat may mga may kakayanan na hindi sumusunod sa poong may kapal. Kaya malaking kasalanan ang pagkakaroon pero hindi tumutulong sa wala. Sapagkat yung tulong mula sa Panginoon ay hindi natin pinararating sa mga nangangailangang kapwa natin. Nakalulungkot yung tawag ng isang whistleblower patungkol sa bilyong-bilyong halaga na kinukulimbat na mga sangkot allegedly sa anomalya ng flood control projects na yan. Kasi ang tawag basura. Imagine, basura ang tawag nila sa bilyong-bilyong pera. Bakit basura ang tawag? Kasi di naman din sa kanila at walang habas, walang kwenta ang kanilang paggasta. Hindi kasi nila pera. Yung basurang tinatawag na yan, mahalaga yan sapagkat tulong ng Diyos yan sa mga taong lubhang nangangailangan. Kaya ang ipagkait yan sa kanila at aksayahin lang ay isang napakalaking kasalanan. Tandaan po natin na kapag harap natin sa Panginoon, ay itatanong niya sa atin, pinakain ba natin siya? Dinamitan ba natin siya? Inalagaan ba natin siya? Dinalaw ba natin siya? Hindi itatanong kung nagsisimba tayo, hindi itatanong kung nagro-rosaryo tayo, mahalaga ang lahat ng ito. Pero ang pinakapatunay na totoo nga ang lahat ng ito ay kung nagbubunga sa atin ito ng mabuting pakikipagkapwa-tao. Mga kapatid, totoo po ang impyerno. Sana, i-check din natin kung totoo, tunay o buhay ang pananampalataya natin bilang mga Kristiyano. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa
Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang ang paghihirap. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo Pumikit tayo. ko. Panginoon, tulungan mo akong mas mapalapit sa iyo upang dito pa lamang sa lupa ay maiwasan ko ang sumpa ng impyerno. Upang dito pa lamang sa lupa ay maging matatag ako sa lahat ng mga pagsubok at problema sa buhay ko. Nang sa gayon ay mapaghugutan din ako ng lakas ng kapwa ko, lalo na ng pamilya ko. Upang sa gayon dito pa lamang sa lupa ay makatulong na ako. Tulungan mo po ako na magpaginhawa kahit papaano, kahit kaunti lang ng paghihirap ng kapwa ko. Tulungan mo akong makita na ang pagtulong sa kanila ay oportunidad upang mas maging buhay pa ang aking pananampalataya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi porke mahirap ka ngayon, hindi porke may problema ka ngayon, patatagin mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, ang ating relasyon sa Kanya ang magsasalba sa atin. Maniwala. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born by the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the God, the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life everlasting. Amen. Father, you love us so overwhelmingly that you never hesitated to enter our wretched humanity except sin, through with and in Jesus, your Son. Help us imitate your unconditional love, we pray. Father, help us grow rich in love. Father, help us grow rich in love. Loving God, open wide our minds and hearts that as church may we not turn blind eye to the needs of our brothers and sisters, especially of those who are hurt or discriminated against in any way, shape, or form. We pray. Father, help us grow rich in love. Loving God, illumine the hearts, minds, and wills of public servants so that their discernment and actions may always be directed toward the praise, service, and reverence of your most holy name. We pray. Father, help us grow rich in love. Loving God,
Preserve and protect our seafarers as they continue to serve humanity through the self-sacrifice they make. Sustain their families and friends while they are far from home. We pray. Father, help us grow rich in love. Loving God, embrace our brothers and sisters who are currently struggling in their mental health. May they find comfort and hope from you through the people around them. We pray. Father, help us grow rich in love. Loving God, welcome our departed brothers, departed loved ones into your eternal presence in paradise. We pray. Father, help us grow rich in love. Let us pray for the urgent concerns of our community in our personal intentions. We pray. Father, help us grow rich in love. Loving God, direct, we beseech you, all our decisions and actions so that we too may become enriching grace toward each other. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you forever. Amen. Offertory. Pagalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mo sarili namin laging maihandog sa banal mong apag ngayon, amin ang ginaganap. Pagalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Ungnayan mo kami sa yaman ay kapos, gawing karapat dapat bunga ng pagpapagod sa banal na pagtitipon, pag-ibig ang tugon. Pagalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan.
sarili mong pag-aalay. Ngayon'y inaalala habang naghihintay kami sa'yo. Pagbabalik. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Sampit sa labi namin ang ngalan mo po ay dinggin. Dalang pasasalamat ng puso kong tapat, hiling sa'yong masipat, biyaya sa lahat. Ngayon ay natitipon ang maranapon, naghihintay, sumasamo ang alayong tugon. Hatid sa iyong damana, alay na ihahanda. Dalay pasasalamat na sa'yo rinagmula. Masdan ang iyong likha at kami bigyang pansin. Nanigluhod pakumbabang, ikaw ay sambahin. Dala si Kristo ang Kordero, nagligtas sa atin. Aming hatid sa harap na
pagpapalang nagmula sa'yo, Ama. Pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluhan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluhan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant us, O merciful God, that this our offering may find acceptance with you, and that through it the wellspring of all blessing may be laid open before us. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for in you we live and move and have our being. And while in this body, we not only experience the daily effects of your care, but even now possess the pledge of life eternal. For having received the first fruits of the Spirit, through whom you raised up Jesus from the dead, we hope for an everlasting share in the Paschal mystery. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim. Holy, holy, Holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink And this drink cup, this we cup, proclaim your death, O your Lord, death, O until Lord, you come until again. you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. Including Joyce, Boy, Ernest, Louis, Oreo Iska, Benjamin Nelly, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangalan, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Kapayapaan. Peace be with you.
mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold, Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ang puso na babalisa sa kataksilan at sala kalooban tumatangis dulot ng sakit at hapis o kay daming katanungan umaling kung saan lubos na nakalimutan pag-ibig mo ang kasagutan. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipahubaya ang sarili sa iyong sa gitna ng kadiliman, ang kamay ko ay iyong tangan. Sa daan ng kaguluhan, tanging ikaw ang takbuhan sa mga
kasalanan, patuloy kang kagalingan sa sandali ng kahinaan. Ikaw poon ang kalakasan. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. At sa'yo'y aming sasambitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay.
pasasalamat sa iyo'y pasasalamat sa iyo'y pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. May this heavenly mystery, O Lord, restore us in mind and body, that we may be co-heirs in glory with Christ, to whose suffering we are united whenever we proclaim his death, who lives and reigns forever and ever. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hilinawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Labirin ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisat sa tulong na binibigay po ninyo. Salamat sa pagtangkilik sa ating sovereign chef, sa mga nag-aali ng alkansya, sa pagtangkilik sa Three Nails in the Crown, at sa pag-share ng ating mga live masses and recorded reflections. Marami pong salamat sa inyong lahat dahil po dito nakatutulong din po tayo sa ibang mga simbahan, parokya at mga institusyon. Thank you very much. The Lord be with you. And with your May spirit. Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The Amen. Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today.